panahon ng mundo, wala ka makikita ang ganito kagandang bulkan o ganito kasarap na pagkain. Pero saan kaya ito matatagpuan? Ito ay matatagpuan sa rehiyon ng Bicol! Sa Timog Silangang Luzon, matatagpuan ang rehiyon ng Bicol. Ang kapital nito ay ang lungsod ng Legazpi sa lalawigan ng Albay. Ito ay may populasyon na 6 na milyong tauhan. Ano nga ba ang makikita nyo rito? Dahil ito ay nasa gilid ng Pilipinas at napapasok sa Pacific Ring of Fire, napakaraming anyolupa ang nakapalibot dito sa tangway ng Bicol tulad ng Mount Bulusan, Mount Masaraga, at ang pinakakilala sa lahat, ang Bulkang Mayon. Sa Bicol, hindi kayo gugutumin dahil sa dami ng masasarap na pagkain. Mga halimbawa nito ay ang Bicol Express, laing at pinangat na lahat ay gumagamit ng coconut milk sa kanilang sangkap. Noong unang panahon, ang mga umiiraw dito mga Aita. Sa tagal ng panahon, nawala sila at dumating ang mga Espanyol. Ang impluwensya ng mga Espanyol ay nagdala ng Kristyanismo at ng kalakalang galyon. Noong 1836, formal na itinatag ang rehiyon ng Bicol. Mula sa panahon ng mga Amerikano hanggat ngayon, ang kanilang kultura ay nabubuo sa agrikultura at ang pangangalakan ng niyog. At dito rin ang kanilang pinakamalaking ekonomiya. Hindi natin makikita at malalaman ng kultura sa pag-alam lamang ng kasaysayan ng rehiyon. Dapat tayo ay tumungo sa bawat lalawigan nila. Tayo ay magmumula sa Ang probinsya ng Camarines ay nabuo noong 1636. Ngunit ang norte ay huling naghiwalay sa sur noong 1919. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Dait. Malaki dito ang Formosa, isang maliit at matamis na pinya na naging paksa ng Pinyasan Festival. Tinatagurian din dito ang Bantayog Festival na komemorasyon kay Rizal at sa pagtatag ng lalawigan. Sina Jose Maria Panganiban, isang propagandista sa La Solidaridad, at Robin Padilla, isang senador, ay nagmula dito. Camarines Sur, ang pinakamalaki sa rehiyon. Ang Camarines Sur ay dating itinaguring Los Camarines. Sa pili ang kabisera nito. Ngunit ang pinakamalaki dito ay ang lungsod ng Naga. Isang wika dito ay ang Isarog Agta, ay itinaguri ang endangered dahil sa kaunting paggamit nito ngayon. Matatagpuan dito ang Lady of Peña Francia Church, isang matandang simbahan at ang lawa ng buhi na nabuo sa aktibidad ng bulkan. Sina Wally Bayola, isang actor at host ng Itbulaga, at Lenny Robredo, dating vice-presidente, ay nagmula dito. Catanduanes. Ang Catanduanes ay bahagi noon ng Ambos Camarines at Albay. Ito ay naging otonomikong probinsya noong 1945 at ito ay isang biodiversity hotspot nang dahil sa mga palahayupan at halaman dito gaya ng Philippine deer, Luzon breeding heart at bukon. Ang Catanduanes ay ang Abaca capital ng Pilipinas dahil mayroon itong Abaca Festival at Katandungan Festival na kanila lamang ipinagdiriwang tuwing anibersaryo. Sina John Arcilla at Nomi Tesorero ay mga kilalang aktor na nagmula dito sa lugar na Catanduanes. Ang kabisera ng rehiyon, Legazpi City, ay matatagpuan sa Albay. Dito ang tirahan ng Bulkang Mayon, ang pinakaaktibo ang symmetrical na bulkan sa Pilipinas. Sa paligid nito ay ang Cagsawa Ruins na natira dahil sa pagputok ng Mayon. Ang bahagi nito ay tinatag na UNESCO Biosphere Reserve dahil sa bayota na nagmula dito. Dito rin nakatayo ang mga universidad tulad ng UST Legazpi at Bicol University. Sina Catriona Gray, ang Miss Universe 2019 at Mig Subiri, isang senador, ay nagmula rin dito. Sorsogon. Ito na ang pinakatimog ng lalawigan ng Isla ng Luzon. Sa Sorsogon, ang kabisera nito ay Sorsogon City. Tulad ng Camarines Sur, may endangered na wika dito matatagpuan. Ito ay ang Sorsogon Aita. Mayroon din ditong mga pinagdiriwang na kapistahan tulad ng Kasanggayahan Festival na tungkol sa kanilang anibersaryo at ang Pili Festival na ginugunita para sa Pilnat na nagmula dito sa lalawigan. Dito nagmula sina Chis Escudero, isang senador, at Eddie Garcia, ang tinaguriang greatest Filipino actor of all time.
Hindi na lalawigan ng Luzon at ikalimang relihiyon. Ang Masbate ay kulturang pinaglaho ng Luzon at Visayas. Dahil sa lugar na ito, ang kabisiran nito ay nasa Masbate City. Sa kanilang wika, Bisayan ang gamit nila. Mayroon silang sayaw na tinatawag na Lapay Batenge na hawak sa isang ipon. Tinataguri din itong Rodeo Capital of the Philippines dahil sa kanilang pangangalaga ng baka. May 2 beauty queens ang nagmula dito, sina Hannah Arnold at Bia Sechal. Iyan na ang mga napakagandang lalawigan sa Bicol. Tunay na may sariling identidad. At dito nagtatapos ang ating programa. Ako si Shim. Ako nga pala si Rafael Mojica. At ito ay ang ating lipunan.